Sa puso ng Maynila, matatagpuan ang isang lugar na naglalaman ng huling hininga ng bayani. Unang sigaw ng kalayaan at pangarap ng buong bansa, Rizal Monument, kung saan nakatayo ang bantayog ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Sa bawat lapida, monumento at paglubog ng araw, sumasalamin ang mga kwento ng sakripisyo at tagumpay. Paano naging ilaw ng ating kasaysayan ang isang lugar na nagsimula sa dilim? Sumama sa amin at tuklasin ang kasaysayan, kultura at diwa ng Rizal Monument. Isang makulay na paglalakbay sa puso ng kalayaan. Tuloy na ito, Ford. Tara, samahan niyo kami tuklasin kung ano ang nakapaloob sa Rizal Park. Ang Rizal Park ay tinuturing bilang isang malaking parke sa Pilipinas at isang destinasyon na matatagpuan sa kabisera ng bansa, ang Maynila. Sa kasalukuyan, ito ay mas kilala bilang isang Luneta Park, orihinal na tinatawag tong bagong bayan noong panahon ng Kastila. Ang pambansang monumento ni Jose Rizal sa Rizal Park, ang isa sa pinakakilalang monumento sa Pilipinas. Isa itong mahalagang memorial sa pagtanaw ng utang na loob sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Si Rizal ay isang pivotal figure sa Rebolusyong Pilipino laban sa pamamahala ng mga Espanyol at ang kanyang mga sinulat ay makabuluhang nakatulong sa pag-usbong ng pambansang kamalayan sa mga Pilipino. Ang monumento na kinaroroonan ng mga labi ni Rizal ay nakatayo bilang isang makapangyarihang sagisag ng katapangan at kalayaan ng mga Pilipino. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Reolanda o mas kilala bilang Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya rin ay kilala bilang manunulat, manggagamot at revolusyonaryo. Ipinanganak siya noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Pinaniniwalaang ang pagpatay sa kanya noong December 30, 1896 sa Bagong Bayan, Maynila ay isa sa mga naging inspirasyon sa pagsimula ng pag-aalsa ng Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Isa sa kanyang bantog na sulatin ay ang Noli Me Tangere o Huwag Mo Ako Salingin sa Filipino. Ito ang kanyang unang naisulat na nobela noong nasa Berlin siya sa taong 1887. Tinalakay ng nobelang ito ang korupsyon ng mga paring Espanyol. Ang Noli Me Tangere ay naging sikat na aklat pero ito ay ipinagbawal ng mga galit na opisyal ng simbahan sa Pilipinas. Dahil sa mga kontrobersyang dulot ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas, napilitan siyang iwanan ng kanyang klinik sa Calamba, Laguna at bumalik sa Europa. Sanhi ng kanyang mga nailimbag na nobela at iba pang sulatin, nakaranas ng pag-uusig ang pamilya ni Rizal. Nang nagbalik si Rizal sa Pilipinas noong 1892, itinatag niya ang La Liga Filipina sa Maynila, na nagsusulong ng payapang reforma ng lipunan. Subalit siya ay pinatapon sa Dapitan, Mindanao, ng 4 na taon. Noong 1896, ang Katipunan, isang pagtagong samahan ay nag-alsa laban sa Espanya. Kahit na walang kinalaman si Rizal sa organisasyon na ito, siya ay inaresto ng mga militar. Natagpo ang may sala at pinatay sa pamamagitan ng firing squad sa Maynila. Noong araw bago siya pinatay ng Bagong Bayan, isinulat ni Rizal ang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam. Ipinahayag ng tulang ito ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas, ang pagtanggap sa kanyang kamatayan at ang pag-asang makalaya ang bansa mula sa Espanya. Sa kasalukuyan, ang monumento ni Rizal ang simbolo ng paalala sa bawat henerasyong nabubuhay na sa loob ng bawat Pilipino may taong kayang maglingkod para sa kanyang bayang sinilangan. Ang Luneta Park ay itinatag upang magbigay pugay sa buhay at pamana ni Dr. Jose Rizal. Ito rin ay nagsisilbing puwang para sa pagpaparangal sa iba pang pambansang bayani at mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas. Dinisenyo upang mag-alok ng mapayapang luntiang oasis sa gitna ng pagmamadali at pagmamadali ng lungsod. Ang parke ay nagbibigay ng lugar para sa libangan, pagpapahinga at mga kultura na karanasan.
noong Setyembre 1961 bilang bahagi ng proyekto ng National Cultural Shrine ng Jose Rizal National Centennial Commission. Ang monumento ni Rizal ay sinailalim sa remodelasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng isang stainless steel shaft sa ibabaw ng granite obelisk. Ito ay may taas na 12.7 metro or 42 talampakan. Subalit, ang modernistang disenyo ng Juan F. Nakpil at Sons ay kinondena ng ilang mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng media. Sa kalaunan, tinanggal ang shaft noong Abril 1963. Ang obelisk o batong haligi ay kadalasang itinuturing bilang simbolo ng masonikong pinagmulan ni Rizal, habang ang tatlong gintong bituin ay sinasabing kumakatawan sa tatlong pangunahing grupo ng mga pulo sa bansa: Luzon, Visayas at Mindanao. Ang estatwa ni Rizal ay nakatayo sa isang pedestal kung saan nakalibing ang mga labi ng bayani. Sa harap ng pedestal ay may isang plaque na may nakasulat sa Ingles: "To the memory of Jose Rizal, patriot and martyr, executed on Bagumbayan Field or now Rizal Park, December 30th, 1896. This monument by the people of the Philippine Islands." Ang klasikal na paglalarawan ni Rizal na nakasuot ng Amerikana ay tila batay sa isang studio portrait na kuha kasama sina Marcelo del Pilar at Mariano Ponce sa Madrid. Ang aklat na nakalagay dito ay nagpapahiwatig ng kanyang mga nobela at iba pang mga isinagawang akda. Ang iba pang mga figura sa base na pumapalibot sa tatlong gilid ng monumento ay kinabibilangan ng isang babae na may buhat na sanggol at isang lalaki kasama ang batang nagbabasa ng aklat. Lahat ng mga figura ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamilya at edukasyon. Samantalang ang mga dahon at palayok sa likod ng monumento ay isang pagpapakita ng likas na yaman ng Pilipinas. Alam mo ba na hindi ang disenyo ni Quisling na motostela ang original na plano para sa bantayog ni Rizal? Noong 1901, ipinasa ng Philippine Commission ang Act No. 243 na naglalayong magtayo ng isang bantayog sa Luneta bilang paggunita sa kabayanihan ni Rizal. Isang international design competition ang isinagawa mula 1905 hanggang 1907. Bagaman ang disenyo ni Quisling, ang motostela ang pinili. Ito ay naging pangalawang pwesto lamang. Ang unang gantimpala ay nakuha ng disenyo ni Carlo Nicoli, isang Italyano na may papagat na Al Martir de Bagumbayan o The Martyr of Bagumbayan. Ang disenyo ni Nicoli ay isang Marte na neoclassical na estilo, kung saan ang pantayog ay may taas na 18 metro at gagamitin ang gray at puting Italian marble. Simula noong dekada 1960, ang mga honor guard mula sa Philippine Marine Corps ay nakabantay 24 oras sa isang araw at 365 araw sa isang taon na nakatayo ng tuwid at alerto sa monumento. Naging tradisyon din ng mga bisitang pinuno ng estado ay nag-aalay ng mga wreaths sa monumento. Noong ipagdiwang ang sentenaryo noong 2013, ang monumento ni Rizal ay idiniklara bilang isang pambansang yamang pangkultura at pambansang monumento ng National Museum of the Philippines at ng National Historical Commission of the Philippines. Paano nakakaapekto sa atin bilang Pilipino ang Rizal Monument, lalo na sa ating history event? Rizal Monument makaka-apekto po tungkol sa kasalukuyan natin. Example, yung mga nakaraan na pwedeng baguhin natin, mga importante dati na pwede natin gawin ngayon. Ano ang mga aspeto ng Rizal Monument na sa tingin mo ay dapat bigyang pansin ng mga bisita upang mas maunawaan ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan? For example po, paano po natin siya mas mapapahalagan yung Rizal Monument po? Kailangan natin pagandahin para dayuhan tayo ng mga turista, ganyan. Kailangan palaging malinis, maayos. Yan. Para sa akin yung mga estatwa. Kasi yung mga estatwa, hindi naman yun itatayo kung walang halaga. Siguro para sa akin yung mga tao, bago nila tingnan or yung estatwa, siguro alamin muna nila yung mga kahalagahan. Ano ang thoughts or opinion nyo sa Rizal Monument? Maganda at detalyado ang monumento. Dito makikita kung saan mismo pinatay si Rizal at nilagyan nila ito ng estatwa ng nagpapahayag ng pagkamatay ni Rizal.
nyo po mailalarawan ng epekto ng Rizal Monument sa mga kabataan ngayon? Sa palagay nyo po ba, paano ito nakakatulong sa kanila sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan? So paano po namin, as kabataan po ngayon, paano po namin mas makikilala yung Rizal Monument po? Respeto siya na bilang bayani natin. Okay po. Anong epekto ng Rizal Monument sa inyong bilang Pilipino? Pinapakita nito kung gaano kalakas at katatag ang mga Pilipino. Meron or ano ang mga kakaiba or unique po na bahagi ng monumento ang di alam ng karamihan? Tinatanong nila kung saan yung rebulto, kung paano siya binaril o paano natin naging bayani. Maraming question yung mga pihan natin. Ano yung mga ways na pwede pang ma-improve at makilala ng ang Rizal Monument? Katulad ng digital na tayo as of this time, siguro mas maganda is magkaroon pa ng mga commercials about Rizal to improve more. Kasi kung ang Facebook nga kung ano-ano lang, TikTok, 'di ba? Bakit sa Rizal Monument magkaroon din ng ganun na may improve pa, 'di ba? Para makilala pa ng mas marami kasi hindi naman 'to mapupuntahan ng malalapit Paano yung mga nasa probinsya, hindi nila napupuntahan? Magpatayo sila ng mga movie scenes para mas makita kung ano yung mga totoong nangyari dito. Para mas ma-visualize nila kung ano nga ba ang nangyari sa panahon ni Rizal. Thank you po. Ang Rizal Monument ay isang makapangyarihang simbolo ng ating kasaysayan at kalayaan. Bisitahin ito at masaksihan ang kahalagahan ng ating nakaraan, isang karanasan nagbibigay inspirasyon at pagmamalaki sa bawat Pilipino. Halina't tuklasin ang pag-aaral na iniwan niya sa atin at ipagdiwang ang kanyang pamana sa puso ng ating bayan.